against Philippine voters. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dumausdos at bumangga sa 3 ibang sasakyan ang isang tanker truck sa Atimonan, Quezon bago tuluyang nagliyab. Nalapnos ang 3 estudyanteng sakay ng mga nabangga nitong tricycle. Gayun din ang 2 iba pa. Dead on the spot naman ang driver ng truck. Nakatutok doon live si JP Soriano. JP! At Emil Vicky, narito tayo ngayon sa Doña Marta Hospital sa Atimonan kung saan po ginagamot ang 3 estudyante at 2 tricycle driver na biktima matapos nga magliyab ang isang tanker truck dito sa Atimonan kaninang umaga. Tara doon, sana tayo! Hoy, si Lola Puroy! Pasado alas 6:30 ng umaga nang magliyab sa bahagi ng Maharlika Highway na nasa Barangay Malinaw, Ilaya sa Atimonan, Quezon, ang isang tanker truck. Nag-iyakan ang mga estudyanteng matapos mahagip ng tanker ang sinakyan nilang tricycle. Ayon sa Atimonan Police, nagtamo ng 3rd-degree burns ang 3 estudyante at ang nagmamaneho ng tricycle. Gayon din ang driver ng isa pang tricycle na nabugahan ng apoy. Biglang pumutok eh. Sabi ko walang preno eh. Hoy! Tabi na kayo dyan! May apoy na po yung galing doon, may apoy na siya, tapos dito lumakas na po yung apoy nung... Kaya po yung sakay ng tricycle, may mga susunog. Inabot po ng apoy. Ayon sa Atimonan Police at sa mga saksing nakausap ng GMA Integrated News, galing sa palusong na bahagi ng Maharlika Highway ang tanker nang mawalan ito ng preno. Nawalan ito ng kontrol at bumangga pa sa isang trailer truck na naroon dahil sa isang naunang insidente. Sa lakas ng impact, tumagilid ang tanker at dumausdos sa highway, kaya bahagyang nahagip ang 2 tricycle na nasa harapan nito. Kumiskis po yung truck na pinagmulan po nag-spark po yung pagkakakiskis niya ng truck doon sa simento at yun po yung dahilan ng pagsabog po ng pag-apoy at pagsabog po ng truck. At sa lakas po ng pagsabog, matapos nga pong dumausdos ang truck na yan ay agad pong lumipat at kumalat ang apoy sa kabilang bahagi ng kalsada dahilan para masunog ang tricycle na ito. Nadamay din po ang ilang kabahayan gaya po ng sari-sari store na ito, ang linya ng kuryente, pati na rin po ang mga puno at pati ang isang motorsiklo nasunog din, pero higit po sa lahat nagdulot po ito ng panic sa mga nakatira dito kaya agad din po silang nagtakbuhan. Ayon sa mga saksi, malapugon sa init ang apoy na halos dumila na at sumunog sa bahay nila. Ang apoy hanggang doon. Tapos ay nung kalakasan na, sumabog na. Namatay on the spot ang kaisa-isang sakay ng tanker. Yung driver po ng tanker ay hindi na po siya nakalabas ng buhay, pinawian na po siya ng buhay. Habang ang 5 sugatan ay agad isinugod sa isang ospital dito sa Atimonan dahil sa 3rd-degree burns. Pero anumang oras ngayong araw ay ililipat sa East Avenue Medical Center sa Quezon City ang 3 estudyanteng edad 11 hanggang 13 dahil sa tindi ng tinamong paso. Kwento ng tricycle driver sa GMA Integrated News. Tingin ko po sa likod ko ay may apoy na. Binangga ko na po yung tricycle ko sa gutter. Tapos po, tumakbo na po ako sa bundok. Sinama ko po yung mga bata. Doon sa may-ari po ng sasakyan na na-aksidente, mag-participate naman po kayo. Wala naman po kami kakayanan para magpagamot po sa ganitong sitwasyon. Saka po sa may mabuting kalooban po, nananawagan din po kami. Pansamantalang isinara sa publiko ang bahagi ng highway kanina habang inaapula ang apoy pero binuksan din kalaunan. Ayon sa Atimonan Police, ikatlong pagkakataon na itong may nawala ng preno sa palusong na kalsada sa nakalipas na 3 buwan. Posibleng napupuwersa umano ang preno ng mga truck kaya uminit at posibleng hindi kumapit ang preno. Ay mag-ingat po pagdating po dyan sa may bandang Salulo. Magdahan-dahan po, kung sakali mawala ng preno ay dahan-dahan din pong itabi doon sa ligtas na lugar po. Kasi kung mabilis po ang inyong takbo dyan sa palusong na yan, ay sigurado pong marami pong madadamay na mga inosenteng sibilyan.
No, kung yung paalala po yan ay napakahalaga, lalo na po ngayon ay umuulan na naman dito sa malaking bahagi ng Atimonan, Quezon, at kanina lamang ay nailipat na ang 3 estudyanteng biktima ng sunog para ilipat na papuntang Quezon City. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Nauwi sa pananakit ang pagbangga ng isang pick-up truck sa isang bus sa Silang Cavite. Ang nahulikam na tagpo sa pagtutok ni June Veneracion. Tinuhod sa muka at pinagtutulak ng isang lalaki ang 52 anyos na bus driver sa gitna ng kalsada sa Silang Cavite. Ang 33 anyos na lalaki hindi maawat ng kanyang asawa. Batay sa investigasyon ng PNP, minamaneho ng babae ang pickup truck sa kanyang asawa nang mabangga niya sa likuran ang bus noong Sabado ng gabi. Nung masagi po nung driver ng babae, nasagi niya yung bus at nung tumabi yung bus, bumaba po yung driver at minura niya at nag-react po yung kanyang asawa. Kaya po nag-init ang kanyang ulo po. Kinabukasan, nagkaareglo ang dalawang panig. Pumayag ang driver ng bus na hindi na magsasampa ng reklamong kriminal. May kasunduan po sila na yung kanyang medical treatment at yung kanyang moral damages amounting to 40,000 po ay babayaran. Kasama rin po yung pagpapirepair nung nasira doon sa bus, maaabot po ng 18,000. Nakipag-ugnayan ng PNP sa Land Transportation Office o LTO kung anong administrative sanction ang maaaring ipataw sa driver ng pickup. Sinuspindi ng LTO ng 70 araw ang lisensya ng lalaking nambugbog na registered owner ng pickup truck. Pinapaharap din siya sa LTO para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng reckless driving at kanselahin ang kanyang lisensya. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sa pagbaril naman nauwi ang paninita sa pagbibidyoke ng isang construction worker sa Dasmariñas, Cavite. Patay ang biktima habang nakatakas ang suspect na isang barangay captain. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa gitna ng pakikipagtalo ng lalaking ito, biglang binaril ng isang lalaking nakaitim ang mismong kumukuha noon ng video. Nangyari ito sa Barangay Sampaloc 1 sa Dasmariñas, Cavite, Biyernes ng gabi. Tinukoy ng Dasmariñas Police ang suspect na si Jeffrey Frani, chairman ng Barangay San Jose sa lungsod. Ayon sa pulisya, nakikipag-inuman at nagvivideoke noon ang suspect. Sinita raw sila ng biktima na nakikipag-inuman din daw noon. Kinumpronta ng grupo ni Frani ang biktima na kalaunay nauwi sa pamamaril ng suspect. Dead on arrival sa ospital ang biktima na nabaril sa dibdib. Pagkatapos ng insidente, nahulikam pa ang pagtakas ng suspect. Pinaghahanap siya ng pulisya at sinampahan na ng kaso ngayong araw. Hustisya ang hiling ng naulilang asawa ng biktima. Kung mayroon po silang di napagkaunawa ng gabi na yun, wala siyang karapatan para patayin niya po ang asawa ko. Dahil yung asawa ko po, naghahabol na buhay po yan. Nag-construction. Yung panawagan ko po sa inyo, kung sino man po kayo, alam niyo naman po kung ano yung batas. Sumuko na po kayo, harapin niyo po ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Pinupuna ng ilang grupo ang pagbisita ng isang opisyal ng US Embassy sa Independent Commission for Infrastructure, ang komisyong nag-iimbestiga sa maanumalyang flood control projects. Ang paliwanag ng komisyon at ng Malacanang sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Nang bumisita sa Independent Commission for Infrastructure o ICI noong Biyernes si Michael Kelleher, Deputy Chief of Mission ng US Embassy. Sinalubong siya ng chairperson ng komisyon na si retired Justice Andres Reyes at ng miyembro nitong si dating Public Works Secretary Rogelio Singson. Gusto nilang malaman anong ginagawa. Parang bang getting to know, ano bang ginagawa ng ICI, bakit na itayo, anong gagawin ninyo, ano ang mga priorities ninyo. Ipinagtaka ito ng grupong bayan. This is supposed to be an independent investigation. So wala kaming nakikitang dahilan para sa isang foreign government na sisilipin, aalamin, at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas.
Sabi ng grupong pamalakaya, insulto raw ang bukas kamay na pagtanggap ng ICI sa bisitang diplomat. Gayong hindi naman ito isinasa publiko ang kanilang mga pagdinig. Ganito rin na ipinunto ni Kabataan Party List Representative Rene Co sa kanyang post sa X. Ayon sa ICI, hindi maiiwasang magkaroon ng interes ang Amerika sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. There are partners, they have commercial interests, so naturally they would want to know what the ICI will be doing as far as these projects are concerned. Ang Malacanang sinabing walang anumang napag-usapan tungkol sa pag-audit sa foreign assisted projects at sadyang nagtanong lang daw sa mandato at sistema sa pag-iimbestiga ng ICI. Kung gayon, ani Reyes, at para mapawi ang anumang duda sa investigasyon ng ICI, dapat itong isa publiko. Tama yung nagsasabi na gusto niyo ng credibility, i-livestream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Ayaw i-livestream ng ICI ang kanilang mga pagdinig para hindi raw mapolitika at maiwasan ang trial by publicity. Ang Malacanang, iginiit na bagamat pabor ang Pangulo sa transparency, ay hindi panghihimasukan ang trabaho ng komisyon. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nanawagan ng mahigit 30 business group sa Pangulo na agad tugunan ang katiwalian kaugnay ng mga proyekto kontra baha. Isa sa kanila ang nakukulangan sa mga akbang at kapangyarihan ng Independent Commission on Infrastructure para mapanagot ang mga sangkot. Nakatutok si Marisol Abduraman. Prosecute those who are really involved into this corruption, whatever position they're holding in the government. Isa lang ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa 34 na business group na nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na agad tugunan ang mga katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Pagdidiin ng mga business group, nag-ambag sila ng buwis na kaba ng bayan pero trilyong pisoan nila ang nasayang lang sa mga ghost, substandard at overpriced na mga proyekto. Dagdag pa ng PCCI. We need more. And we need decisive actions and decisions. We don't want cover-ups. At bagaman kinikilala nila ang pagbubulgar ng Pangulo sa katiwalian, nakukulangan ang mga grupo. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Hindi na raw bagong issue ng korupsyon sa bansa ayon sa PCCI. Pero hindi raw nila sukat akalain na ganito na ito katindi ngayon. We didn't know that a lot of people are involved. We don't even know the others. But it was really very surprising to us that the corruption just for flood control alone is this magnitude. Kabilang sa pinuna ng PCCI ang kawalan ng pangilang Independent Commission for Infrastructure o ICI na persahin ang pagpapatawag ng mga iniimbestigahan. Give a legal authority to ICI to really prosecute or to really find those that are really guilty. Bukas naman ang palasyo sa mga mungkahi kung ikakaayos ng investigasyon. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila naman po ay tumutugon. Sabi ng ICI, malaking bagay sana na meron silang contempt powers, pero meron namang remedyo. We can always go to the courts and file the indirect contempt. But another process pa yan. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. 7 ang naiulat na nasawi habang mahigit 100,000 individual ang naapektuhan sa pananalasa ng Bagyong Ramil. Bagamat nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, nag-iwan ito ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang probinsya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Halos gumuho ang ilang bahay at establishmento sa Dipaculao, Aurora dahil sa pagtaas ng ilog na nagdulot ng matinding pagbaha. Kita rin ang mga natuklap na bubong dahil sa masamang panahon. Sa bayan ng Dinalungan, may mga kalsadang binaha kaya hindi nadaanan ng mga motorista. Nakapagtala rin ng kabi-kabilang landslide sa probinsya. May mga nabuwal ding puno na humambalang sa kalsada.
Ganito naman kalawak ang rumagasang baha sa bayan ng Maria Aurora dahil sa halos walang tigil na buhos ng ulan. Sa Isabela, 7 overflow bridge ang hindi madaanan dahil sa pag-apaw ng mga ilog. May mga paghuhurin sa Quirino kung saan nabalot ng makapal na putik at punong kahoy ang ilang kalsada. Luzon man ang tinumbok ng Bagyong Ramil, ramdam din ang epekto nito sa Visayas. Gaya sa Calbayog sa Samar, kung saan rumagasa ang baha dahil sa malakas na ulan. Isa rin sa pinakanapuruhan ng mga pag-ulang dala ng Bagyong Ramil ang lalawigan ng Capiz. At dahil sa matinding pagbahang naranasan nitong weekend, isa na ilalim na sa state of calamity ang Rojas City. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC, 7 na ang naitalang nasawi at 2 pa ang napaulat na nawawala dahil sa pananalasa ng Bagyong Ramil. Pero ang mga ito umano ay for validation pa. Umabot naman sa mahigit 130,000 individual ang naapektuhan ng bagyo. Ang DSWD nakapaghatid na ng mahigit 5 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng masamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy po ang pagpapaabot natin ng tulong. Pupunta po ang GMA Kapuso Foundation sa Capiz para mamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng matinding baha dahil nga sa nagdaang Bagyong Ramil. Ibinasura ng Mandaluyong Prosecutor's Office sa mga reklamong isinampa ng Atong Ang laban sa missing sa bungero whistleblower na si Don Patidongan. Ayon sa resolusyon ng opisina, walang sapat na ebidensya para isakdal sina Patidongan at kapwa-akusadong si Alan Bantiles para sa attempted robbery with intimidation of person, grave coercion, grave threats at slander. Naggain ng reklamo si Ang laban sa dalawa matapos siyang pangalanan bilang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Tumanggi munang magbigay ng pakayag ang kampo ni Ang pero maghahain sila ng apela sa DOJ. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Back with happy memories si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera matapos ang kanyang work trip sa Vietnam at ngayong nasa bansa na. It's her turn to give back some love. Makichika kay Aubrey Carampel. Fresh from Vietnam, ever-glowing si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera na dumalo sa isang event sa Pampanga nitong weekend. Hanggang ngayon, overwhelmed siyan sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Vietnamese fans. Sabi ko lang, napaka-blessed ko para maka-experience ng ganito sa ibang bansa. 2013 nang huling bumisita si Marian sa Vietnam, nakilala ng Vietnamese fans dahil sa mga pinagbidahang mga kapuso teleserye, kabilang ang Jezebel na ipinalabas doon. Yung mga tao doon sobrang sweet, sobrang bait. Alam mo, parang sabi ko, wow, homecoming ko ba ito? Isa si Marian sa mga napili ng Vietnamese bridal boutique para rumampa as star model for their latest collection. Ang Vietnamese brand din ang isinuot niyang dress nang mag-renew sila ng wedding vows ng mister na si Ding Dong Dantes on their 10th wedding anniversary. Napansin ito ng Vietnamese designer kaya inimbitahan si Marian. Speaking of love, ipinadama ni Marian yan by giving back sa Smile Train Philippines. Personal siyang bumisita sa tanggapan at iniabot ang donasyong 500,000 pesos mula sa katatapos lang na Kapuso dance reality show na Stars on the Floor. Itinanghal bilang the ultimate dance star duo sa naturang kompetisyon, sina Rojon Cruz at Dasori Choi na nagwagi ng 1 million peso grand prize. Magugunitang noong September 6 episode, inanunsyo ng host ng Stars on the Floor na si multimedia star Alden Richards na makakatanggap ng 1 million pesos ang duo na mananalo at ang kalahati nito ay idodonate sa kanilang chosen charity. Pero ginulat sila ni Marian dahil ipinangako niya na buong 1 million pesos na ang matatanggap ng mananalo dahil siya na ang magdodonate ng 500,000 pesos para sa pagbibigyan nilang charity.
Bonus pa sa pagbisita ni Marian sa Smile Train PH na reunite siya sa batang tinulungan niyang magpa-opera 7 years ago. Ito yung isa sa pinakamalapit na charity din sa puso ko, ang Smile Train talaga. So hanggang kaya, at nakaka-proud kasi 11 years na kami together eh. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings.